sa ulo ng mga nagbabagang balita. MV Princess of the Stars, lumubog. Iloilo Aniway Silanta. Dalawang mangisda ang napilitang kumain ng styrofoam upang mabuhay. MB Princess of the Star, lumubog. Ariel Yesias. Barbie Princess of the Stars, lumubog. International Fisher Line, nasuspinde na naman. Sa dami-daming lumubog na barko ng Fisher Line, kaya lagi na lang silang nasuspinde. Ito na ang ika-4 na barko ng Fisher Lines na lumubog. Mga naitalang barkong lumubog ng Fisher Lines. Una, ang barkong MV Doña Paz. Lumubog ito bandang Romblon, Sibuyan Island. Ito ay nabanggaan ng isang tanker na galing Cebu. Mga naitalang patay ay 4,000 na katao na nalagpasan ang mga taong namatay sa Titanic na 500 na katao ang namatay. Pangalawa, MV Princess of the World. Ito naman ay nasunog na barko dahil ito ay nasa boundary ng Sikor at Dipolog na ang lugar ay Zamboanga Peninsula. Sa kabuntiang palad ay wala naman naitalang namatay. Ikatlo, ang MV Princess of the Orient. Ito ay lumubog sa bandang Romblon. Lumubog ito dahil sa magkapahampas ng alon na naitalang 77 ng katao ang namatay dito. Ika-4, ang Princess of the World, ang Princess of the Stars. Ito ay tumaob na barko na ang kalahati nito ay lumubog na. Naitalang survivors ay 100 at ang mga namatay ay 38 na hindi pa ito ang totalin na namatay. Ito Ariel C. Lesias para sa DC News. Maraming salamat, Ariel. Sinalanta naman ng bagyong Frank ang Aniway, Iloilo. Rene Rosal, nag-uulat. Iloilo Aniway, sinalanta na bagyong Frank. Mga pangkabuhayan doon ay nasira at nawasak. Ang mga bahay na nasa tabi ng dagat ay nasira at nawasak dahil tinamaan ng malaking alon at mga bangka. Inilikas naman ang mga taong nasa tabi ng dagat at ang ibang mga bata ay namamalimos sa tabi ng daan upang makakain. Nagbigay naman ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa Iloilo Aniway at iba pang lugar na nasalanta ng bagyo. Ito po si Rene Rosal, nag-uulat. Dalawang mangingisda ang kumain ng styrofoam para mabuhay. May advice. Pasok. Dalawang mangisda ang napilitang kumain ng styrofoam sa laon. Wala umanong kaalam-alam ang dalawa na mayroong bagyo ng araw na iyon. At dahil wala na silang pagkain, napilitan na silang kumain ng styrofoam. 4 na araw na umanong sila nagpapalutang-lutang sa laot. Ayon naman sa mga doktor, nakakalasa ng styrofoam at sa kabutihang palad, wala pa umanong nakikitang sintomas ng pagkalason sa dalawa. Ako si Rayan Bahay, nag-uulat para sa DC News. At yan ang mga balitang dapat yung malaman sa oras na ito. Ito po ang DC News Patrol, patuloy na maglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Gerwel Ligao, nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ni-record! Recorded to ba? Hi ka naman. Talagay ko to sa huli. Po si Rene Rosal, nag-uulat, DC News.